Alyssa, tahimik na pinagmasdan siya ni Tyron at pagkatapos ng 10 segundo, nagsalita na siya. Bakit ka tahimik? Siyempre, gusto ni Alyssa na makasama lagi ang mga anak niya. Yun ang higit na makapagbibigay sa kanya ng kagalakan at ngayon, binibigyan siya ni Tyron ng pribilehiyo. At paano kung hindi mabawi ng mga batang kanilang alaala? Kung gayon, hindi ako maniniwala na ikaw ang kanilang ina. Ang sagot ni Tyron, may deal din ako, hiling ni Alyssa. Okay, kung mababawi ng mga bata ang kanilang memorya sa pagitan ng panahong ito, ng 4 na buwan pagkatapos ay kailangan kong umalis kasamang aking mga anak. After all, buntis ng asawa mo para sa'yo at hindi pwedeng dalawa ang asawa mo. Kaya sana hayaan niyo kong umalis kasamang mga anak ko. Tanong ni Alyssa. Naisip ito ni Tyron at inisip kong talagang may babalik niyang alaala ng mga bata. Kung sa'yo talagang mga bata, ibig sabihin noon ay niloloko ako ni Marcela. Sa ganoong sitwasyon, pwede ko nang hiwalayan si Marcela at pakasalan ka. For Pete's sake, ayoko na magkaroon ng kinalaman sa'yo ulit. Pakistan na lang ang deal ko. Kung kaya ko mabawi ng mga anak ko ang kanilang alaala, kailangan ko kayong iwan at kailangan yung mangako na hindi na kayo magpapakita sa harap ko kailanman. Alyssa said, sinusubukan mo ba talaga akong alisin sa buhay mo? Pero sige, kung silang mga anak mo, makukuha mo sila. Sumang-ayon si Tyron. Mabuti, so kailan ka lilipat? Tanong ni Tyron. Kailangan ko ng ilang oras para sa aking sarili. Darating ako sa susunod na 7 araw, sabi ni Alyssa. Sobrang tagal ng 7 days. Gusto ko talaga na mabilis na mabawi ng mga anak ko ang memorya nila. 3 days, wika ni Tyron. Okay, 3 araw, tugon ni Alyssa. Naniniwala ako na makakaalis na ako ngayon. Oo, tugon ni Tyron at pinagmasdan ng paglabas nito. Nang lumabas si Alyssa sa labas ng mansyon ni Tyron, tinawagan niya si Jane. Nasaan ka? Pumunta ako para bisitahin si nanay since Tuesday pero bukas na lang ako babalik. Sagot ni Jane. Okay, nakabalik na ako sa North Hill. Aware ka ba? Talaga? Hindi ako nag-follow up sa mga balita lately dahil sinasadya akong lahat ng oras ko sa pamilya ko. Tugon ni Jane. Okay lang, ingat at enjoy ka dyan. Sabi ni Alyssa at pinaba ang tawag. Naglakad siya patungo sa kung saan siya pwedeng sumakay ng taxi. Hindi nagtagal ay kumuha siya ng taxi at pumasok. Pagdating niya sa kanyang mansyon, nakita niyang 50 gwardya sa tabi ng isang gilid na nagbabantay kay Prince Nylon na inilibing ng buhay. Tulad ng sinabi ni Tyron, tanging ang kanyang ulo lamang ang makikita. Inisip ni Alyssa kung gaano kalaki ang sakit na tiyak na pinagdadaanan ni Prince Nylon. Pinagdarasal niya nakaligtas siya rito at bumalik sa kanyang bansa ng buhay. Pumasok siya sa loob ng kwarto niya at humarap sa kanyang salamin. Habang nakatayo sa harap ng kanyang salamin, sinuri niyang peklat na dulot ni Marcela sa kanyang pisngi. Hayop ka talagang babae ka. Sinisigurado kung magbabayad ka, Marcela. Galit na sumpa nito. Umalis siya sa salamin at pumunta sa banyo para maligo. Hindi niya hinayaang mahawakan ng tubig ang kanyang peklat. Pagkatapos niyang maligo, pinatuyo niya ang kanyang katawan at nagsuot ng light gown. Pagkatapos ay humiga sa kanyang kama. Ngayon, mukhang mamamatay na siya. Talagang galit na galit si Tyron. Naunawaan niya na kumilos si Tyron sa paraang ginawa nito dahil mali ang pagkakaunawa niya sa lahat na nangyari. Hindi niya alam na siya ang nanay ng mga bata. May nag-pop up na message sa phone ni Alyssa at sa pag-pick up ng phone nito, napagtanto niya na si Michael lang pala ang nagpadala ng mensahe. Hey Alyssa, kung hindi ka gaanong abala bukas, pwede ba tayong dumalo sa isang pulong na negosyo na magkasama? Tumawag si Alyssa sa number niya at halos agad niya itong sinagot. Michael, akala ko nakalimutan mo na ako at nagpatuloy ka na sa buhay mo. This is a harmless invitation. Si Tyron ay darating din kasamang kanyang asawa. Kailangan kasing may kasamang asawa or partner. Pero kung hindi okay sa'yo, naintindihan ko, sabi ni Michael. Sige, anong oras ang meeting? Napangiti si Michael. 7 p.m. bukas, pwede kitang sunduin kung gusto mo, sabi niya. Aware ka ba na inilibing na buhay si Prince Nylon? Tanong ni Alyssa. Hindi, patay na ba siya? Tanong ni Michael. Hindi pa siya patay kasi hindi nakalibing ang ulo niya. Kasama ang katawan niya pero masakit sa akin na makita ko siya doon. Pwede mo ba siyang tulungan? Tanong ni Alyssa. Minsan na niya akong tinulungan, bakit hindi ko siya tutulungan? Tanong ni Michael at dinagdag pa. Hayaan mo kung magsalita kay Tyron. I doubt kung makikinig sa'yo ang lalaking yon, sabi ni Alyssa. No matter how much we fight, we are still related by blood. I'll get back to you in a jiffy, said Michael. Ilang sandali ang nakalipas, muling tinawagan ni Michael si Alyssa at kaagad nagtanong ang dalaga. Kamusta? Pumayag ba siya?
Saan ba siya inilibing? Tanong ni Michael. Dito, malapit sa bahay ko. Tugon ni Eliza at kagad na lumabas ng mansyon. Nagulat siya nang inaalis na ng mga gwardya ang mga buhangin kay Prince Nylon. Nang matapos nilang alisin sa kanyang mga buhangin, inilabas si Prince Nylon sa libingan. Sa oras na ito pumasok ang isang kotse. Nahulaan ni Eliza kung sinong nasa loob ng kotse ayon sa uri ng sasakyan. Tulad ng hula niya, bumaba na si Michael. Halos hindi makatayo si Prince Nylon dahil umabot na siya sa libingan na hanggang 6 na oras. Tumakbo sa kanya sina Michael at Eliza para suportahan siya. Prince Nylon, I'm so sorry you experienced this. Sabi ni Eliza habang inaakay nila si Michael si Prince Nylon sa loob ng mansyon nito. Nang makarating na sila sa sala, pinaupo si Prince Nylon. Napabuntong hindi nga siya at nagtanong, bakit nagbagong isip ni Tyron? Sinabi sa akin ng kanyang bantay na 3 araw at 3 gabi ako doon. Kinausap ko siya. Tugon ni Michael at nakinig siya. Nagulat si Prince Nylon at dahil alam niyang hindi magandang kalagayan ni na Tyron at Michael, siya ang kapatid ko after all. Tugon ni Michael, kailangan kong maligo. Sabi ni Prince Nylon at inakay siya ni Eliza sa paliguan. Nang matapos na siya, nakita niyang isang polo at pantalon sa kama. Si Michael ang nagbigay nito. Isinuot niya ang puting polo at itim na pantalon at nagtungo sa sala, kung saan tahimik na nakaupo sina Eliza at Michael. Prince, anong nararamdaman mo ngayon? Nag-aalala na tanong ni Eliza. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Dito na lang ako matutulog ngayong gabi at bukas aalis na ako. Sabi niya, pwede ba ako matulog dito? Bakit naman hindi? Ang tugon ni Eliza. Salamat Eliza, sobrang pagod na ako. Saan ba ako matutulog? Tanong ni Prince Nylon at inakay siya ni Eliza sa isa sa mga kwarto. Tumayo naman si Michael pagkatapos bumalik sa Eliza sa sala. Aalis na ako. Pupunta ako para sunduin ka bukas ng gabi para sa party. Okay. Sabi ni Eliza at inalalayan siya palabas. Pinagmasdan siya habang nagmamaneho palayo saka ito bumalik sa kwarto niya. Nang kinaumagahan nasa labas na ng mansyon sina Prince Nylon at Eliza. Prince Nylon, pasensya ka na at nagdusa ka. Talagang nakatulong ka sa akin at masamang pakaramdam ko. Na naparusahan ka sa ganitong paraan. Hindi ka karapat-dapat sa ganyang parusa, sabi ni Eliza. Pwede ba tayong magsama sa isang lugar bago pumunta sa dagat? Kung saan ako sasakay ng bangka pabalik sa bansa ko? Tanong ni Prince Nylon. Sige, tugon ni Eliza at pareho silang nakapasok sa loob ng kotse. Si Prince Nylon ang nagmaneho ng kotse ni Eliza matapos ang maraming minuto. Huminto ang sasakyan sa bagong natapos na corporation building ng Aliman. Ang mega building project na itinayo ng maraming buwan na nakakalipas ay natapos na at ganap na nagsimulang trabaho doon. Sa 1 linggo nang nakakaraan. Pagkababa nilang dalawa mula sa magkabilang panig ng sasakyan, nagulat na nagtanong si Eliza. Ano bang ginagawa natin sa kumpanya ni Tyron? Kailangan kong kausapin si Tyron bago ako umalis. Sabi ni Prince Nylon. Prince Nylon, alam kong galit ka dahilan na ginawa niya sa'yo pero huwag mo na sana siyang bigyan ng dahilan para muling magalit. Mas malala pa ang magagawa niya this time, nag-aalala na sabi ni Eliza. Huwag ka mag-alala tungkol dito, sabi ni Prince Nylon at nagsimulang maglakad sa loob ng gusali. Nang makarating sina Prince Nylon at Eliza sa receptionist office, sinabi ng receptionist na hindi sila pwedeng makipagkita sa CEO dahil wala silang appointment sa kanya. Tawagin mo siya at sabihin mo na gusto siyang makausap ni na Prince Nylon at Eliza. Utos ni Prince Nylon sa receptionist. Walang nagawa ang receptionist kundi ang sumunod. Dalhin mo sila sa opisina ko, sabi ni Tyron sa receptionist mula sa kabilang dulo ng tawag. Tumayo ang receptionist at saka magalang na nag-gesture para kina Eliza at Prince Nylon. Sumunod na lang po kayo, sir, ma'am. Nakita sila ni Tyron bago pa man makarating sa opisina niya mula sa computer dahil may CCTV camera sa lahat ng dako ng gusali. Pinindot niyang isang remote na nasa mesa niya at bumukas ang opaque glassy door. Pagkatapos ay pumasok sina Prince Nylon at Eliza. Upo kayo, usal ni Tyron sa dalawa. Babalik ako sa bansa ko ngayon. In fact, aalis na ako ngayon. Naparito lang ako para may sasabihin sa inyo. Sabi ni Prince Nylon hindi pinansin ng gesture nito na umupo na sila. Sigurado ka bang ayaw mo umupo ng lover girl mo? Sarkastikong tanong ni Tyron, nag-smirk si Prince Nylon. Maraming nangyari sa atin, pinaramdam mo sa akin na para akong isang alipin gayong. Isa akong prinsipe sa bansa namin. Gayon pa man naharap sa isang malaking pagsubok ang aking ama. Nagkaroon siya ng isang hindi matukoy na sakit at walang sinuman ang nakakaalam tungkol doon at maaari siyang mamatay sa anumang oras. At kapag dumating ang mga araw na yon, ako ang papalit sa kanya.
Pag-akyat ko bilang hari, magdedeklara ako ng digmaan laban sa North Hill. Kung matalo ako, masaya kong tatanggapin ng kamatayan. Pero kung ako ang mananalo, siya ay ngumiti ng may pagkatuso. Kukunin kong lahat ng meron ka at gagawin kang alipin. Kaya maging handa ka. Pagbabanta ni Prince Nylon na puno ng sinseridad saka bumaling kay Alyssa. Nilapat niyang kamay sa kaliwang pisngi nito. Dahan-dahan at sinabing, matagal ko nang pinoprotektahan ka dahil may soft spot ako para sa'yo. Actually, na-inlove ako sa'yo bago pa man kita makilala. Hindi ako isang duwag tulad ng ilang mga taong hindi pwedeng ipahayag ang nararamdaman nila. Hindi ako nalilito sa nararamdaman ko para sa'yo, Alyssa. Hindi mo naman aalalahanin ang pagiging reyna ko in the future, hindi ba? Wala sa akin yun, mabait ka't napatunayan mong magaling ka. Kung gusto ko may kasama sa natitirang bahagi ng buhay ko, gusto ko na ikaw yon. Sabi ni Alyssa kay Prince Nylon. Ngumiti si Prince Nylon at nilapit ang mukha kay Alyssa saka nagtanim ng halik sa labi nito. Pinagmasdan ni Tyron habang naghahalikan ng dalawa, pero hindi niya matiis. Nag-greet siya ng ngipin sa galit at sinabing, kung gusto niyong gumawa ng kalaswaan, humanap kayong ibang lugar para gawin yon at hindi sa aking opisina. Si Prince Nylon na kumuha ng lips sa labi ni Alyssa ay bumaling kay Tyron at sinabing, kissing isn't porn. Ito ay pagpapakita ng isang taus-pusong pagmamahal. See you soon, Tyron Aliman. Hinawakan naman niyang kamay ni Alyssa at pareho silang lumabas ng opisina ni Tyron. Nang makapasok na sila sa loob ng kotse ni Alyssa, natawa si Alyssa at sinabing, you are bold. Prince Nylon smirk. Kailangan kong ipaalam sa kanyang mga plano ko. Ako ang prinsipe ng East Hill. Akala mo ba'y makakalimutan ko ang gayong pagpapahiya? Inilibing niya akong buhay na parang hayop. Nag-trail off si Prince Nylon habang umiiling. Pinatong ni Alyssa ang kamay niya sa balikat ni Prince Nylon at sinabing, alam ko na ito'y isang kakilakilabot na karanasan para sa'yo. Especially, sinasaalang-alang ang katotohanan na ikaw isang prinsipe. Tumango si Prince Nylon. Sinimulan ng ignition ng kotse at nagsimulang magmaneho. Makalipas ng ilang minuto, pumarada ang sasakyan sa malaking baybay dagat at pareho silang bumaba mula sa gilid ng sasakyan. Sinenyasan ni Prince Nylon na lumapit si Alyssa sa kanya at ginawa naman ng dalaga. Babalik na ako sa bansa ko. Napabuntong hininga siya at dinagdag. Ano ang naisip mo sa nararamdaman ko para sa'yo? To be sincere, nagulat ako na in love ka sa akin pero handa ka bang makasama ko habang buhay? Ask Prince Nylon. Oo, basta may mapapangako kang na ituturing mo ng tamang mga anak ko, she said. Hinawakan ni Prince Nylon ang dalawang kamay niya at nagtanong, ano ang naiisip mo sa akin? Hindi ko kailanman masasaktan ang iyong mga anak. May sukatan din ako ng pagmamahal na para sa iyo para sa mga anak mo. Naintindihan mo ba? Tumango si Alyssa, may mapagmahal pa rin siyang ngiti na nakaplastar sa muka. Inilapit ni Prince Nylon ang kamay niya sa nasugatan niyang pisngi ng malumanay at sinabing, naniniwala ako na mas mabilis kang gagaling. Sige, ngumiti si Alyssa at niyakap siya. Nanatili silang magkayakap ng ilang segundo pagkatapos ay naghiwalay sila. Alyssa, babalik ako sigurado para sa paghihiganti at pagkatapos kong talunin si Tyron Aliman, gusto ko kayong isama ng mga anak mo sa bansa ko kung saan tayo mabubuhay ng masaya. Sabi ni Prince Nylon, ang pagtatalo sa isang lalaking tulad ni Tyron ay hindi gaanong madali. Pero kung ano man ang mangyayari, sasama ako kasama ang aking mga anak sa iyong bansa. Ang sabi ni Alyssa. Pangako? Oo, ngumiti pa ng malawak si Prince Nylon. Magiging tapat ako sa pangakong ginawa mo hanggang sa susunod na pagkikita natin. Salamat. Niyakap pa siya ni Prince Nylon pagkatapos ay inalalayan siya ni Alyssa papunta sa bangka. Nakapasok si Prince Nylon sa loob ng bangka at umalis na ito. Samantala, tumalikod na si Alyssa at umuwi. Pagkababa niya ng kotse sa kanyang mansyon, agad niyang napansin ang kotse ni Jane. Pumasok siya sa loob at tumakbo si Jane na palabas lang ng kusina para yakapin siya. Matapos silang maghiwalay sa yakap, sinimulan ni Jane na tanungin siya ng lahat ng uri ng mga katanungan tungkol sa kung anong nangyari pagkatapos niyang dumating muli sa North Hill. Isinalaysay niya ang lahat na nangyari sa kaibigan. Matapos ang 2 araw na lumipat si Alyssa sa mansyon ni Tyron. Sinabi na niya kay Tyron kung anong oras siya pupunta kaya hinihintay na siya ni Tyron. Nang bumaba na si Alyssa, lumapit sa kanya si Tyron at simpleng sinabing, welcome. Salamat, sagot ni Alyssa at nagsimulang sumunod sa kanya sa bungalow na itinayo sa tabi mismo ng duplex. Binuksan ni Tyron ang main door ng bungalow at saka inabot ang susi sa kanya. Kinuha ni Alyssa ang susi at sinabing, paano naman ang mga bata? Madalas ba silang pumunta dito o paano ko sila makikita? Sinabi ko na sa kanila na darating ka para magstay over mula ngayon.
Sinabi ko na sa kanila na huwag mag-atubiling puntahan ka sa tuwing gusto nila. Tyron said, kung namimiss ko sila, hindi ba pwedeng lumapit ako para makipaglaro sa kanila? Tanong ni Eliza. Parang nawala naman ako ng privacy sa gagawin mo. Kung hindi nagawang puntahan ka ng mga bata, ibig sabihin lang ay hindi sila komportabling kasama ka. Sabi ni Tyron, ang tigas na mukha niya. Ah, so kung hindi sila pumunta dito, hindi ko sila makikita? Tanong ni Eliza. That shouldn't be a problem because going there is an invasion of your privacy. I believe you have no plans to come here without hesitation. Tanong ni Eliza. Bahay ko ito, tugon ni Tyron. So ibig sabihin, pwede kang pumasok dito kahit kailan mo gusto. In that case, have your key. Inunat ni Eliza ang susi pabalik sa kanya. Hold on, hindi ako makikialam sa privacy mo. Sabi ni Tyron at saka pumasok si Eliza at sinara ang pinto. Hindi mapakali si Tyron na natili siya sa posisyong iyon ng ilang sandali at iniisip ang intimate session na meron sila ni Eliza. Ilang linggo nang nakakaraan sa pool ng isa niyang bahay. Napag-usapan pa nila ang posibilidad na magpakasal sila. Pero bakit ngayon ay puro panlalamig ang kanyang ikinikilos? Hindi siya komportable sa mabilis na paglapit ni Eliza kay Prince Nylon sa maikling panahong naghahalikan pa sila. Halos matukso siyang kumatok sa pinto nang may marinig siyang boses. Hey Tyron, lumipat na ba siya? Oo, tugon ni Tyron at lumayo sa entrance. Dapat ko siyang tingnan, sabi ni Marcella. She said she doesn't want us to intrude on her privacy. Plus, I think galit pa siya sa ginawa mong pagsugat sa mukha niya. Hawak ni Tyron ang kamay nito at sinamahan siya sa paglayo. Pagdating ng gabi, naayos na ni Eliza ang lahat ng kanyang mga bagahe. Sa loob ng kwarto at ngayon ay nakaupo na sa harap ng kanyang laptop. Nagre-repaso ng mga gawa ng kumpanya na ipinasa sa kanya ni Jane. Habang nag-iisip, nag-chirp ang phone niya at nakita niya si Prince Nylon yon. Ngumiti siya at sinagot ang tawag. Hey Prince! Hi Eliza, gusto kong ipaalam sa'yo na bumalik na ako sa aking kaharian. Ah, great. Namiss na kita, Eliza, sabi niya. I miss you too, Prince. Sabi ni Eliza sa kabinaba ni Prince Nylon ng tawag. Masaya si Eliza na nakausap si Prince Nylon, pero napawi niya ng maalalang kanyang mga anak. Nagtataka kung bakit hindi sila nagpakita ngayon. Umaasa siya na bukas ay makikita niyang mga bata. May kumatok sa kanyang pinto. Nang malapit na niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, mabilis siyang tumayo at nagtataka kung nagpa siya ba ang mga anak niya na puntahan siya ngayong gabi. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tyron Aliman na nakasuot ng puting singlet at itim na jean, trouser na may necklace sa leeg. Hindi may kakaila ni Eliza ang katotohanan na napakagwapo ni Tyron, pero na-realize ni Eliza na hindi na mahalagang tingnan ang itsura bagkus ang ugali ang mahalaga. Nakasimangot si Eliza. Tanong niya, anong ginagawa ng demonyo dito? Napalingon si Tyron na tila mahinahanap pagkatapos binalik ang tingin sa kanya. Sino ang diablo? Ang demonyo isang taong pwedeng ilibing ng buhay ang ibang tao. Bantaan ng ibang bansa ng digmaan na tutusan ng kanyang asawa na gawin ng masamang bagay sa iba. Sagot ni Eliza. Pero si Tyron ay nag-smirk. Ano bang nakakatawa? Akala ko may kasunduan na tayo. Para hindi ka makialam sa privacy ko, bakit ka nandito kung ganoon? Tanong ni Eliza. Ha ha ha, naglabas na tuyong tawa si Eliza at nagpatuloy. Hayaan mo kong hulaan, mismo na ako. Dagdag pa niya, nakakalungkot na kulang ang asawa mo sa kakayahang magpasaya sa'yo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit madali kang ma-frustrate. Pang-iinsulto ni Eliza. Just come with me. Tyron ignored the insult and made the request. Eliza smirked. Hindi ako susunod sa'yo, kaya pwede ka nang umalis. Eliza, may naalala ko sa'yo. Hindi pa gaanong malinaw pero parang may nangyari sa atin sa aking opisina. Minsan ka na bang nagtrabaho sa company ko? Tanong ni Tyron. Tanungin mong asawa mo. Sasabihin niya sa'yo. Tugon ni Eliza, tinawakan ng knob ng pinto sa kadahan-dahang itinulak ang pinto. Gusto kong isara ang pinto, saka umalis ka na. Kinasusuklaman mo ko? Gusto kong mag-usap tayo, sabi ni Tyron. Tinuro ni Eliza ang injury sa pisngi niya. Nakita mo ba to? Ditong injury na to, masakit pa rin. Tuwing naalala ko kung paano mo ko tinuring na alipin. Ilang araw na nakakalipas, masakit sa akin na hinayaan mo akong saktan ng demonyita mong asawa. Pero darating ang panahon na hindi na kita makikita pa. Hindi ko na mahintay na dumating ang araw na yon. Alam kong sobra ang nagawa ko, pero nagalit lang ako dahil inalayo mo anak ko. Wala akong idea na sinusubukan mo lamang na tulungan silang mabawi ang kanilang memorya. Gayunpaman mali ka sa pagkuha sa kanila ng walang pahintulot ko. Akala mo ba ay uupo ako at walang gagawin? Syempre hindi. Siguro ganyan din ang magiging reaction mo kung ikaw din ang nasa position ko, Tyron said. Umiwas ang tingin si Eliza habang iniisip ang sinabi nito.
Totoo naman ang sinabi ni Tyron, dapat humingi na muna siya ng permiso bago niya isinamang mga bata. Pero kung pinapaniwalaan lang siya nito na anak niya ang mga bata, wala sana ganitong nangyayari. I'm sorry, Eliza. Patawarin mo ko. Sinserong paumanhin ni Tyron. Bakit ka ba humihingi ng paumanhin? Ano ba ang gusto mo this time? Tanong ni Eliza. Napalunok si Tyron at lumapit sa kanya. Huwag kang lalapit, Eliza. Please come with me. Hiling ni Tyron habang inuunat ang kamay. Hindi, umalis ka na. Sabi ni Eliza at sinarado ang pinto. Nakaramdam ng sakit si Tyron sa inasal ni Eliza. Tumalikod si Tyron at 2 hakbang lang ang layo mula sa pinto. Tumingin siya ng diretso sa buwan ng gabi. Puno at maliwanag ito. Kahit nakasal siya kay Marcela, wala siyang maramdaman na kasiyahan kundi puno ng kalungkutan. Pinakikisamahan lang naman niya si Marcela dahil sa mga bata sa parating nilang anak. Si Eliza na nasa kabilang dulo ng pinto ay gustong pumunta sa kanyang kama para ipagpatuloy ang kanyang trabaho pero mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Imposibleng makahakbang man lang siya. Umalis na ba siya? Ang naisip ni Eliza. She kind of felt bad na kailangan niya isaradong pinto pero napakataas ng temper ni Tyron at kailangan talaga niyang pagsikapan yon. Well, alam niyang mataas ang temper nito bago siya umibig sa kanya noon. Weird. Dahan-dahan niyang binaluktot ang knob at bahagyang binuksan ito. Saka siya sumilip at nakita si Tyron na nakatalikod sa kanya at nakatingin sa buwan. Malapad ang kanyang likod at mukhang maayos ang kanyang pagkakatayo. Anong dapat niyang gawin? Isara ang pinto o harapin muli siya? She has to punish him for how he treated her a couple of days ago. Umalis ka na. Sabi ni Eliza at dahan-dahan siyang binalingan ni Tyron na naligaw ang isip. Nakita lang niyang mukha ni Eliza dahilan para sumilip to sa bahagyang bukas na bintana. Sorry, sinserong paghingi ng paumanhin ni Tyron. Walang ibang inilalabas sa mga mata niya kundi sakit at mukhang patetik ang mukha niya tulad ng isang umiiyak na maliit na sanggol. Hindi alam ni Eliza kung bakit ang mga salitang sinabi niya ngayon ay naninirahan sa kanyang puso na para bang isang malamig na yelo. Binuksan niya ang pinto ng malapad at lumabas pagkatapos sinara ang pinto. Maraming salamat. Dahan-dahan lumapit sa kanya si Tyron at nakanganga sa mukha nito. Sumabay ka na lang sa akin. Nagsimulang sumunod sa kanya si Eliza at naglakad sila patungo sa kaliwang bahagi ng mansyon. May isang maliit na damo purong berdeng bukid doon na may isang shed sa ibabaw nito. Ang shed ay may mga upuan sa ilalim nito. Please sit, gesture ni Tyron sa kanya at umupo ito. Marahang umupo si Tyron sa tabi niya at nanahimik ng 10 segundo pa. Nakaupo lang si Eliza at nakatingin pa rin sa magandang paligid. Bakit hindi ako pinuntahan ng mga bata ngayon? Binasag ni Eliza ang katahimikan sa pagitan nila. Lumabas sila kasamang maid para magsaya at bumalik na pagod. Darating sila sa bukas, sabi ni Tyron. Tumango lang si Eliza, hindi na siya makapaghintay na makitang mga anak niya bukas. Mahal mo ba talaga si Prince Nylon? Tanong ni Tyron. Tumingin si Eliza sa mukha niya tapos umiwas siya ng tingin. Ayokong pag-usapan. Ayoko nang masaktan ka pa. Hindi ko alam kung posible ba yon, sabi ni Tyron. Kailangan mo bigyang pansin ang mga ginagawa mo. Inuuna mo kasi ang aksyon sa halip na mag-isip na muna. Nagpapadalos-dalos ka kaya nakakagawa ka ng mga bagay na nakakasakit sa iba. Wika ni Eliza. Siguro dahil sa kapangyarihang meron ako. Nagagawa kong lahat ng gustuhin ko. Pwede ko bang mahawakan ang kamay mo? Gustong itanong ni Eliza kung bakit pero nilunok niya ulit ang mga salita. Inunat niya ang kamay niya patungo sa kanya, tinanggap niya ito. Hinalikan niya ang palad nito. Tumayo si Tyron at lumapit sa ilang magagandang bulaklak na hindi malayo sa kanila. Bumunot siya ng magandang pulang bulaklak at saka lumapit kay Eliza. Inilapit niya ang bulaklak sa ilong ni Eliza. Agad na gustong alisin ni Eliza ang ilong niya, hindi niya ginawa. Gusto mo ba ang amoy? Nakangiting tanong ni Tyron. Oo, sabi ni Eliza tumingin sa ibaba. Pwede bang magbunot ka ng ibang bulaklak doon at ihambing mong amoy sa hinugot ko? Tanong ni Tyron. Tumayo si Eliza at pumunta sa bulaklak. Bumunot siya ng berdeng bulaklak pero kagad siyang nahihilo nang mapansin niya ang amoy. Agad niyang itinapon ng bulaklak habang si Tyron ay tumatawa. Naiintindihan ko. Ang mga berdeng bulaklak ay may nakakasukang amoy, habang ang mga pula ay may matamis na amoy, sabi ni Eliza. Bakit hindi ka magbunot ng pulang bulaklak kung gayon? Tanong ni Tyron. Pinulot ni Eliza ang pulang bulaklak at nang maamoy niya ito, halos magsuka siya dahilan para mairita siya nito. Nang sobra. Dito mo ba pinulot yung pulang bulaklak na nasa kamay mo? Tanong ni Eliza para sigurado. Alright, Broderick said and laughed as if he was hiding something. Hindi, nagsisinungaling ka. Mahinang sabi ni Eliza. Hindi nagsisinungaling ang isang Tyron Aliman. Sige, panoorin mo to. Itinapon ni Tyron ng pulang dahon sa kamay saka lumapit sa bulaklak.
Sinuri niya ito ng ilang segundo pagkatapos ay nagbunot ng isang berdeng bulaklak sa pagkakataong ito. Tignan mo ito, sabi niya habang nilapit ang dahon kay Eliza. Napansin to ni Eliza, nakakaakit ang amoy. Bakit kapag si Tyrone ang kumukuha ng bulaklak ang bango-bango habang siya nakakahilo? Magic. Ungol ni Tyrone. Kasinungalingan, hindi totoo ang magic. Pwede kitang turuan kung paano kunin ang bulaklak na may matamis na amoy. Pero kailangan mong makuha ang berdeng bulaklak na ito mula sa akin. Sabi ni Tyrone habang itinaas ang kanyang mga kamay. Lumapit sa kanya si Eliza at sinubukang kunin ang bulaklak mula sa kanya. Pero hindi siya hinayaan ni Tyrone. Dahil sa pagpupumilit ni Eliza, pareho silang natumba. Nahulog si Tyrone na nakatalikod sa sahig habang si Eliza direktang nahulog sa kanyang katawan. Napahinto silang dalawa nang matanto nila ang nangyari. Mas malapit ang mukha ni Eliza kay Tyrone at unti-unti nang lumalaki ang kanilang paghinga. Samantalang, may isang taong lihim na nanonood sa kanila na ngayon ay nakakaramdam na ng matinding galit.